Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay isa na naman pong araw ng pag-aaral ng kanyang salita at ito po ay matatagpuan sa Isaiah 40 verse 31. Ang sabi po doon, "Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina." Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. Inaamin po namin na wala kaming magagawa kundi ka namin kasama. Salamat po o Diyos sa mga pagsubok na inyong pinahihintulutan upang kami ay lalo pang lumakas at tumibay sa aming pananalig sa inyo. Nawa po na ang pag-aaralan namin ngayon ay magbigay sa amin ng karagdagang kaalaman upang lalo pang magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Mas lalo pa po naming maunawaan ang mga plano mo sa amin. Maraming salamat po Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng isang manlalaro o atleta, matinding pagsasanay at pagsubok ang kanilang ginagawa upang sila ay maging malakas at handa kapag sila ay haharap na sa laban o kompetisyon. Lahat po ng kanilang nakasanayan, nais o desire ay kanilang kinakalimutan para po mas maituon nila ang kanilang isipan, puso at buong pagkatao bago ang laban. Wala pong atleta ang basta na lang isinali sa isang palaro ng walang paghahanda. Hindi lamang po pisikal na katawan ang handa, kundi ang isipan at puso. Katulad po nating mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo, hindi rin po tayo basta-basta na lang sasabak sa laban ng walang paghahanda. Dahil matatalo po tayo kung wala tayong alam sa galaw ng kaalaban. We need to equip ourselves with words of God, His promises and commandments. Hindi naman po kailangan sa ulado mo ang Biblia from cover to cover, pero ang mas mahalaga ay nasa puso mo ang mga salita ng Diyos na sa oras ng pangangailangan ay mayroon kang sandata laban sa kalaban o kaaway. Katulad po ng sabi ng ating verse, ang nagtitiwala kay Yahweh ay lumalakas at sumisigla. Isa lamang po sa requirement ni Lord sa atin ay yun po ang pagtitiwala o pananalig sa Kanya, lalo na po sa panahon ng kagipitan o problema. Marahil po ay madaling sabihin ang salitang pagtitiwala, pero aminin po natin na ito po ay mahirap gawin o ibigay. Ang pagtitiwala po ay nangangailangan ng lubos na paniniwala and giving our full confidence na kahit anong mangyari ay hindi ka ipapahamak ng Diyos. Ganon din naman po ang atleta sa kanyang coach. May mga pagkakataon na tingin natin, hindi natin kaya, pero kapag alam natin na ang tiwala natin ay nasa Diyos, hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Dahil alam natin na sa oras ng ating kahinaan, siya ang ating kalakasan. Napakagandang paghahalin tulad po sa atin ang isang agila. Alam na naman po natin kung ano po ang mga katangian ng isang agila. At hindi ko na po iisa-isahin pa. Ang nais ko lamang pong sabihin ay hindi isang ordinaryong hayop ang agila. Para po sa akin, ang tinutukoy po ng talata ay ang kakaibang lakas mayroon ang isang agila. At doon po tayo itinulad ni Propeta Isaiah kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos. Sabi po sa Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Because of the strength given by our Lord, we can do all things. Tayo po ay tatakbo ngunit hindi mapapagod, lalakad ngunit hindi manghihina. Marami po tayong takbuhin sa buhay. Yung iba maigsi lang, meron naman po ay napakahabang takbuhin. Kung wala po ang lakas ni Lord ay madali po tayong mapapagod at susuko. Kaya napakahalaga na tayo ay magtiwala sa Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan sa oras ng pangangailangan.
Para pong isang sasakyan na somewhere along the way ay naniniwala po tayo at nagtitiwala tayo na mayroong gas station para po tayo makapag-refill ng gas para tumakbo ulit ang ating sasakyan. Trusting the Lord is like a fuel. It gives us the strength to continue with life. Pananalig sa Kanya na kahit di mo alam kung ano ang mga plano niya sa iyo, ay nandun pa rin ang pagtitiwala mo sa Kanya. Aminin po natin sa ating mga sarili na sa ganang atin lang, kulang ang ating lakas. May limitasyon, may hangganan. Ngunit ang kagandahan po nito ay kapag naubos na ang sarili nating lakas, ay meron po tayong matatawagan upang humingi ng lakas at yun po ay ang ating Diyos. Para pong power bank si Lord. Kapag lobat ka na, mag-connect ka lang sa power bank ng buhay mo at yan ang ating Panginoon. At ikaw po ay muling lalakas. Sa pagbubuod ng ating aralin, magtiwala o manalig lang po tayo sa Diyos sa oras na tayo po ay napanghihinaan ng loob o nawawalan ng pag-asa. Siya po, hindi po niya tayo iiwan. He will renew our strength. Magiging malakas po ulit tayo at makakayanan po nating harapin ang mga pagsubok ng buhay. We are like eagles. We will soar high above the storm and we will enjoy the moment with our Lord, who is the source of our strength. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa napag-aralan po namin ngayong araw na ito. Maging paalaala po ito sa amin na manalig at magtiwala lang po sa inyo sa oras ng pagsubok at kami ay iyong muling palalakasin. Salamat po Panginoon dahil nga na mahal mo kaming mga anak mo. Di mo hahayaan na kami ay manghina na lang at sumuko. Lagi ka po namin kasama sa oras ng pagsubok o sa tagumpay. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na suportahan ang ating mga gawain online. Ganun na rin po ang ating face-to-face gathering ng ating iglesia. Magandang araw po ulit sa ating lahat and to God be all the glory.